Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay ang unang laban ng Alas Pilipinas Women's National Team sa kanilang kampanya sa AVC Challenge Cup. Tinalo ng 63rd ranked na Alas ang 59th ranked na Australia 22-25, 25-19, 25-16 at 25-21 sa harap ng halos 5,000 fans sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Nanguna para sa Alas si Angel Canino ng De La Salle University kung saan nakapagtala ito ng 17 puntos mula sa 15 attacks, isang block at isang service ace. Nakuha din ni Canino ang Best Player of the Game Award. Ayon kay Canino, malaking ambag ang teamwork kung bakit sila nanaig laban sa mga Aussies. Malaki din ang naitulong ni Ea Laure ng Cheritigo na nagmula sa Premier Volleyball League o PVL kung saan humataw ito ng 14 na attacks, isang block at 2 service aces habang ang veteranong player na si Cici Rondina ay hindi nagpahuli sa naitala nitong 16 na markers. Si Cara Inskip naman ang nanguna para sa Australia sa nagawa nitong 12 puntos habang nagambag si Caitlin Tipping ng 9 na puntos. Susunod na makakalaban ng Alas ang India itong Biyernes kung saan nanalo na ito ng 2 laro kontra Iran at Chinese Taipei. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang makapasok sa kanyang debut sa isang Grand Slam si Filipina tennis star Alex Ayala pagkatapos manalo sa kanyang ikalawang qualifying match sa 2024 French Open sa Paris. Susubukang makapasok ng birthday girl na si Ayala sa main draw kalaban si second seed qualifier Julia Reyra ng Argentina. Nakuha ng 19 anyos na si Ayala ang panalo laban kay Taylor Preston ng Australia sa loob ng 3 sets, 4-6, 6-4 at 7-5 para lumapit sa kanyang unang Grand Slam main draw. Una nang tinalo ni Ayala si Ye Xian Ma ng China 6-1 at 6-1. Ang panalo ni Ayala sa Chinese player ay sa kaparehong araw kung saan tumaas muli ang kanyang pwesto sa Women's Tennis Association o WTA rankings kung saan umakyat siya ng 2 pwesto sa 160th sa buong mundo mula sa 162nd. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula sa number 1 world title challenger, bumagsak si Raymart Gabalio sa number 10 sa pinakahuling World Boxing Organization o WBO World Bantamweight Ranking pagkaraang matalo sa isang hindi kilalang boxer na si Kenban Torres. Ang 27 anyos na si Gabalio ay bumagsak sa lona ng 3 beses sa unang round ng laban at tuluyan ng matalo sa pamamagitan ng technical knockout sa round 1. Ayon sa kanyang trainer na si Nonito Donaire Sr., gusto ni Gabalio na matapos kaagad ang laban kaya naging maluwag ito sa depensa at binayaran niya ito sa pamamagitan ng knockout. Nasayang ang oportunidad ni Gabalio na ililinya sana na makatapat ang reigning WBO World Bantamweight Champion na si Yoshiki Takei bago matapos ang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.